Inilagay na sa heightened alert ang Philippine Coast Guard dahil sa inaasahang buhos ng mga pasahero ngayong long weekend. At sa Tagaytay naman, nasunog ang isang bus na gamit ng mga estudyanteng nagfi-field trip. Saksi si Ian Cruz. Bilis ng kasaglit lang, wala Nilamon na naglalagablab na apoy ang isang bus sa barangay Iruhin Central, Tagaytay City kaninang umaga. Nabalot ng takot ang mahigit 40 estudyante sa gitna ng kanilang field trip mula sa Santa Maria, Bulacan. Well, yung travel, lumusok. So, nakita nung driver, so tinigil, pinababa na lahat ng mga bata. Medyo pataas yun yung lugar na yun. Wala naman nasaktan sa insidente at inilipat sa ibang bus ang mga apektadong estudyante. Patuloy investigasyon ng BFP sa sanhi ng sunog at halaga ng pinsala. Para naman masigurong ligtas ang mga bus ngayong inaasahang darami ang pasahero dahil sa barangay at SK elections at undas. Nag-ikot ang MMDA sa ilang terminal sa EDSA Cubao sa Quezon City. Ilan sa mga pasahero inagahan na raw ang biyahe para hindi na sumabay sa pagdami ng sumasakay. Hindi pa masyadong matindi ang mga pasahero. Sabayan yung dagsa bukas Ang ilang kumpanya ng provincial bus humihiris sa gobyerno na mapalawig ang pagpapadaan ng mga bus sa EDSA na ngayon mula 10 p.m. hanggang 5 a.m. lang. Pag sa EDSA po tayo dadaan, mga 1.5 hours po natitipid natin. Malaking bagay po, tsaka tipid pa po sa diesel. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX naman, nagsisimula ng dumami ang mga pasahero kahit na bukas pa inasahang daragsa doon ang mga tao. We anticipate around 1.6 million passengers from tomorrow until November 6. Sinisiguro na raw ng PITX, LTFRB at LTO na may sapat na bus para sa mga pasahero at para hindi sila mapilitang tumangkilik ng kolorum. Magkakaroon din daw ng random drug test at roadworthiness test sa mga sasakyan doon. Sa pier ng Manila North Harbor, may ilan ng pasahero. May nakadeploy na ring 20,000 tauhan ng PCG para magbantay ngayong long weekend. Tayo po ay nakikilahok sa AFP at sa PNP sa pagkilos para po mapanatili ang integridad nitong darating na barangay at SK election. Sa Batangas Port, inaasahan na raw ang pagdagsa ng hanggang 20,000 pasahero simula bukas ayon sa Philippine Ports Authority. Tiniyak rin ng Marina na sapat ang mga bibiyaheng barko roon ngayong mas magiging mabilis na ang pagdating at pag-alis ng mga barko sa naturang pier dahil sa ipatutupad na relaxation order simula bukas hanggang November 6. Normal pa naman ang dami ng pasahero sa paliparan ng NAIA ngayon kahit may ilang nauna nang uuwi sa probinsya para sa eleksyon at undas. Ayon sa Manila International Airport Authority, mahigit 1 milyong pasahero ang inaasahang daragsa sa NAIA sa mga susunod na araw. Payo nila sa mga pasahero, pumunta ng maaga para iwas abala. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Kasama ang ilang opisyal at kandidato sa Malabon sa iniimbisigan sa umano'y vote buying na kinasangkutan ng ilang residente. Sa Pangasinan naman, may iniimbisigan ding umano'y vote buying kung saan ang kandidato nagparafol. Saksi si Tina Panganiban Perez. Kuha ito sa warehouse sa Navotas kung saan nabistong umano'y vote buying na kinasangkutan ng ilang taga-Malabon kahapon. Inaresto ang isang babae na ayon sa mga pulis, inabutan nila sa aktong namimigay ng mga sobrang may lamang tig-300 piso. Hindi muna ipakikita ang kanyang mukha sa hiling ng pulisya dahil nagpapatuloy pa ang kanilang investigasyon. Alam nyo kung ilan ng envelope? Siguro mga 400 po. 400? Kanino galing yan? Kanino galing? Envelope yan? Kaninong kandidato galing po? Ay, wala po. Wala. Sabi nyo, watcher kayo ng Sabi nyo, watcher kayo. Okay, kami po ay watcher ng 21 barangays. Kumbaga, may kanya-kanya kami. 21 barangay. Opo. Ipapaliwanag ko po. Yes po. Ang nasa batas natin, pagka may pera, may envelope, tapos may mga individual na nandyan na mga, tapos may listahan. Vote buying po yan. Pamasahe po nila kasi, anong date dito, para naman hindi na kami pag-prepare ng food nila. Yun nga po, ibig ng pamasahe.
Pero ang COMELEC, hindi kumbinsidong watchers training ang inabutan nila. May report na po kasi sa amin. Hindi lang naman po okay, nakakatatlong araw na, 3 beses na pong ginagawa. Hindi naman po kasi ng isang araw lang po yung 21 barangay. Training ng mga watchers, wala namang trainer, walang watchers kit, wala namang kahit na anong mga ginagamit para i-train yung mga allegedly mga watchers daw pong iyan. So ibig sabihin, akala po kasi nila kahapon lang napansin yun eh. Nung pong Sunday pa na nasa tinitingnan na po sila at iniimbestigahan, hindi lang po nila alam. Kasama sa iniimbestigahan, mga opisyal at kandidato sa Malabon. Kinakalap na at nakuha na rin mga statements yung almost 200 na tao na yan at may mga na-reveal naman sila mga pangalan din. Meron pang influential and mga politiko na posibleng involved. Kasi po hindi naman po pwedeng yung nandun lang sa may lamesa na nandun yung mga envelope ang namimigay. At siyempre may mga pinanggalingan po yung pera. Ayon sa COMELEC, madaling mahuli ang mga sangkot sa traditional vote buying. Kaya raw posibleng may mga lumilipat na sa ibang lugar para mamili ng boto. Pero may mga modernong paraan na ng vote buying. Sa ilalim ng kontrabigay resolution ng COMELEC, pwedeng questionin ng COMELEC ang mga kaduda-dudang bank at digital wallet transactions na mahigit sa 500,000 pesos sa loob ng election period. Pinagbabawal ang pagbabiyahe ng cash na mahigit 500,000 pesos 2 araw bago ang eleksyon. Naglagay na rin ng daily transaction limit ang ilang digital wallet apps sa ilang serbisyo nito hanggang October 31. May 2 reklamo rin ng vote buying ang naitala sa Mangaldan, Pangasinan. Isa rito ang umano'y pagpaparaffle ng appliances at food items ng isang kandidato. Raffle draw, that is giving something that is considered vote buying. At bawal na bawal yon. So sinabihan ko dun sa nag-report na i-report na sa hotline or he can go direct to our office. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Nalulungkot ang ilang residente dahil planong isara ang nakaugaliang over the Bacod na tawiran sa Manila North Cemetery. Yan kasi ang isa sa kanilang pinagkakakitaan tuwing undas. Saksi sina Bernadette Reyes at Maki Pulido. Ikatlong araw na ngayon ang paglilinis sa Bontoc Public Cemetery ng mga tauhang pinadala ng LGU. Pahirapan daw ang paglilinis lalo't makapal na ang mga tumubong damo at mainit ang sikat ng araw. Pero malaking tulong naman ito para sa mga may kaanak na nakahimlay sa sementeryo. Sa Manila North Cemetery naman, plano ng sarhan ang nakaugaliang over the Bacod na tawiran sa likod. Tig-piso ang singil ng mga nagpapatawid dyan sa ordinaryong araw at mas mataas na presyo tuwing undas. Pero mas matarik ang daan ngayon dahil sa inilagay ng mga nichong tinatawag na apartment. Mahirap lang po talaga kami. Ayan lang po ang inaasahan namin padaan. Pag nasara po, wala na. Sa undas, popostehan niya ng mga pulis para walang makatawid at para tuluyang masarhan, maaaring magdagdag ng mga nicho. Ina-assess po yan ng ating city engineer kung kaya pa po ng pundasyon. Pero yan po ay worst scenario, kung hindi na po kakayanin yan, magtatayo na lang po kami ng fence. Mula October 30 hanggang November 2, papayagan lang ang mga bisita makapasok dito sa Manila North Cemetery mula 5 a.m. hanggang 5 p.m. Pagsapit ng 7 p.m., isasara na ang mga gate. Sa mga petsang yan, may libreng sakay sa e-trike sa loob ng sementeryo. Kahit sino pwedeng sumakay sa mga e-trike na paparada sa rotonda, pero mga e-trike na magsasakay sa main gate ay para lang sa mga senior citizen at PWD. Magpapakalat din ng mahigit 50 portalet sa buong sementeryo. Sa isang area, 30 pares. Isa sa lalaki, isa sa babae, isa sa LGBTQ. Ihilang po, bawal po dumiyan. Dahil halos 78 trucks ng basura ang nahakot mula sa Manila North Cemetery pagkatapos ng undas noong nakaraang taon, may tips ang Eco Waste Coalition. Kabilang ang pag-aalay ng halamang nakapaso imbes na bulaklak na may plastic, pati paggamit ng mga reusable sa pagbabaon ng tubig at pagkain. Pwede naman tayong mag-alala o gumunita sa environment-friendly na pamamaraan. Perfect na pamatiguhaw ang malamig na tubig sa dadalaw sa sementeryo at mga bibiyahe ngayong undas. Pero baka masamid kayo sa nabistong presyo ng DTI sa ilang nagtitinda malapit sa ilang bus terminal. Ang mahigit 15 pesos dapat na litro binibenta ng 25 pesos.
Binigyan na sila ng letter of inquiry para pagpaliwanagin. Hindi natin ididikta yung presyo. Ang gusto lang natin, sana ay ito ay hindi mapagsamantala. Renta, bayad sa tao, tapos yung pagpapalamig, commercial po ito, talagang doble ang presyo kaysa sa labas. Bababaan na lang. Tumutubo lang po kami ng magkano. 20 po benta namin. Willing naman pa kung bababa yung presyo. Binabantayan din ang presyo ng kandila. Pasok naman at mas mura pa nga sa SRP ang nainspeksyon sa isang supermarket sa Maynila. Ayon sa DTI, bukod dito sa Metro Manila, nagsasagawa rin ng price monitoring at inspection sa iba't ibang panig ng bansa para masiguro ang tapat na presyo at sapat na supply ng mga produkto. Nagmahal naman ang mga bulaklak sa Dangwa sa Maynila, bagamat hindi pa raw sobra-sobra ayon sa DTI. Mungkahi ng mga nagtitinda para makatipid. Potted moms na lang, ma'am. Mga ganito at least ilapag lang nila doon sa... Kasi at least buhay na siya kumpara doon sa cut flowers. Practical din daw itong mga wooden flower na mura na, tiyak na magtatagal pa. Pero kung mahigpit ang budget, hindi naman kailangang mahal ang pag-alala sa mga yumao. Mula sa tinipid namang baon ng ipinambili ng estudyanteng si Mariah sa 100 peso potted moms. Siyempre gusto po namin may ibigay talaga. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Maki Pulido, kami ang inyong saksi. Gamit ang walis tingting, pinalo na isang guro ang kanyang mga estudyante sa Burauen, Leyte. Naka-squat pa ang hindi bababa sa 7 estudyante ng Burabod Elementary School. Inimbisigan na ng DepEd Eastern Visayas ang viral video. Ipinatawag na rin nila ang sangkot na guro, gayon din ang pinuno ng paaralan. Kilig plus throwback ang hatid ng isa sa OG love teams. May chemistry pa rin sa pagitan ni Sharon Cuneta at Gabby Concepcion. Ramdam yan sa rehearsals para sa kanilang Dear Heart Reunion Concert bukas. Ayon kay Sharon, magiging trip down memory lane ang concert na puno ng kanilang kwento. May special guest din kasamang anak nilang si Casey Concepcion. Bukas din daw sina Sharon at Gabby na magsama uli sa pelikula. Wagi bilang third runner-up si Nicole Borromeo sa Miss International. Ginanap ang beauty pageant sa Tokyo, Japan ngayong gabi. Stunning ang pambato ng Pilipinas sa evening gown competition. Kinoronahan naman bilang Miss International 2023 si Andrea Rubio ng Venezuela. May Halloween version ang Hollywood Walk of Fame. Inukit sa mga kalabasa ang mukha ng ilang Hollywood superstars. Kabilang dyan sina Matt Damon, Jennifer Lawrence, at ang yumaong si Chadwick Boseman. At meron din para kina Prince Harry at Meghan Markle. Pati mga sikat na cartoon character at mga karakter na kinatatakutan. Aabot po sa 5,000 pumpkin ang ginamit bilang Jack-o'-lanterns. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Glavio. 6 na pong araw na lang, Pasko na! Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.